Nike Air Force 1, isa sa pinaka-iconic na sapatos na nagmula pa noong 1982. Ito ay dinisenyo ni Bruce Kilgore at magpasa hanggang ngayon ay madami pa din ang nahuhumaling sa karakter na meron ng sapatos na ito. At isa na ako doon. At ito naman si Boss A. Good afternoon! Boss, good afternoon, boss! Hindi yan. Boss A. Yan. Isa sa mga taong bumaliw din sa akin nung nag-uumpisa ako ulit mahilig sa pagsasapatos. Bago pa man ako kainin ng sistema, naisipan kong gumawa ng paraan para matustusan ang napipintong adiksyon. Dito ko na sinimulang pagsamahin ang dalawang hilig ko, ang pagpipinta at ang pagsasapatos. Sinubukan ko mag-post at yun, may mga nakakagusto din pala ng mga trip natin. Na nagsimula ng paisa-isa at di nagtagal, ay unti-unti na rin dumarami. Ang dami naman! Ha? Ang dami na kakapagod dyan! Ako lang mag-isa, oh! Ngayon, meron tayong espesyal na project para kay Boss A. Siyempre, gamit ang Air Force 1 na pinadala sa atin ni Madam A dahil birthday ng ating bossing. Nagpagawa si Madam ng logo design custom ng shop nila. Tara, sabay-sabay nating tignan kung anong kalidad meron ng sapatos na to. I-flex ko siya side by side, maging sa ilalim, silipin na rin natin. Tignan natin kung papasa sa inyo yung leather quality, yung tindig ng mismong sapatos, at i-comment nyo na rin kung anong ideas meron kayo sa sapatos na to para mapag-usapan natin. Grabe namang sapatos to. Ang ganda. Puting puti, brother. Ako bahala dito. Happy birthday talaga yan. Ganda. Sinsin ng tahi. Game! Okay, una sa lahat, gumamit ako ng dirt. Ay, prep pala, galing sa drip. And kung wala naman, pwede itong Kikaw Shoe Care na paint remover para lang siguro matanggal yung mga factory finish. Kasi kahit hindi natin nakikita, merong nagpo-protect dyan sa mismong leather niya. Para na rin naman sa pagpapatibay or mas maging makapit yung pintura na gagamitin natin sa kanya.
nating ilatag yung design natin sa sapatos. Nung una akala ko madali lang. Medyo mahirap din pala siya kasi may mga maliliit din na detalye gaya nito. Kung mapapansin nyo, hindi pa ganun kapulido yung yung outline natin, pero mababago na yan pagka nailatag na natin yung pintura. Ito yung design. Diyan ka lang, hindi tayo dito. Ayan, diba? Para madali. So, itim muna. Unahin natin yung mga itim-itim part. Madali na yung mga orange na yan. Okay, para sa project na to, gamit tayo ng drip. Syempre, kadalasan sa mga ginagamit ko pag Air Force One talaga, drip. Pero syempre, hindi tayo sponsored. Baka naman. Tapos na tayo sa mismong logo, yung design mismo ng sapatos na gusto ni Madam. So may kalahati pa, nasasayangan ako kung ito lang kasi yung gagawin ko, kaya nagawa ako ng dagdag pa, hindi mapakali. Sana maging maganda yung kalalabasan nito. Saka hindi din naman ako sure kung minimalist lang ba yung gusto ni Sir or mahilig siya sa maraming detalye, pero ang pinaka safe na gagawin ko, hindi ko na ilalayo sa kulay ng sa palette nito. Siguro kung magdadagdag ako or liliko ako ng konti gray, yun na yung pinakaliko ko na kulay na mangyayari sa kanya. Pero sige, tirahin na natin to. At ito yung challenge pag talaga walang
binigay na disenyo yung kliyente, aside dun sa yung tiwala. Pero ikaw na yung bahala dyan kasi tiwala naman sila sa kakayanan mo eh. Pero syempre ganun pa rin, mas mapapadali yung trabaho natin pagka merong prepared na design aside dito. Kung pupunuin ko naman kasi ng logo, hindi na ganun kaganda, so magiging parang redundant yung sapatos ni Bossing. Sa bawat kabila pare-parehas lang ng disenyo. Mas maganda nung yung liliko tayo ng iba. Biglang liko. Dito banat na tayo ng itim. Unahin na natin yung mga ngipin-ngipin na yan. Tawag dito, madali kasi na yan eh. Pampabilis lang sa trabaho din natin. Though hindi naman natin minamadali, no? Pero syempre, ito yung mga hindi ganun kahihirap na detalye pagdating sa shoes, kaya tirahin na natin yan. At ito na yung huling part. Huli at pinaka-importante sa lahat ng proseso ng pag-custom, no? Dito nilalagyan na natin siya ng tibay, kumbaga protection. If maulanan, no? Hindi siya ganun basta-basta kadali lang bakbakin or ma-scratch, di ba? So may resistance siya para sa mga ganong klaseng event. Wala na, finish na. Tangina. Ayun sinasabi ko sa inyo eh. Ayoko sana ilabas to eh. Ang problema lang nalabas ko na. Ano talaga ko sa pala ko na chabi ko na pala ko na mabuo. Dati na pa ilaw, dati na pala kina pwede na pwede. Dati na big D. Sana mo nakita pala big D. Sana pala kina wala ko na big D. Oh, tada. Chiri ko de tada. Kete na po chiri ka. Kete na kinda na ko tere ka. Lulusis! Tingnan na kayo ni Kashi. Lelosis naman pala to ng etibak. Talabalasi, talabong galap, talabalasi. Kambalagis, talabong galapon, talabong bok, talabong bok. Dalabong salati, talabong gababong, mapapimerabu, marabu. Kagalatin sa tabong gagabong, lalabi. Nahirapan ako minga. Ito mabilis. Niletra, tumatatak sa mga bara. Nagarapan sila, malagala, malamig, alabo. Nagarapan sila, malagala, malamig, alabo. Sana ba, bungkulo,
At ito na nga ang ating finished product, no? Unang objective natin, logo design ng kanilang store. Yan, nailagay naman natin. Yan. So, sinigurado natin pulido yung bawat pagpahid ng pintura para ganun kaganda yung pag-blend nung kulay niya kahit na hindi natin ginamitan ng airbrush. Makikita mo yung transition ng orange, yung parang apoy-apoy niya, no? Yung blending ng kulay. And yan, kabilaan, ang challenge kasi dyan is yung paano mo mapagpapantay yan sa magkabilaang side, no? Pero syempre, ayan, dyan nalalabas yung experience natin kung paano natin nagagawa yung mga ganyan. At ito, so naglagay ako dito ng camo na orange, no? Para makadagdag aesthetic. Naglagay tayo ng printed camo dyan. Kabilaan, same na lang din. Tapos binali ko ng konti yung kulay sa gray. Yan, naglagay tayo ng cows. At syempre, dollar sign. Kung mapapansin nyo, cows pa din naman yung pinakaloob na background nya. Dito dollar sign kasi syempre kita naman dito sa may ayan, sa bling bling ng ganyang character, no? Merong boss na dollar sign dito. So hindi ko na inilayo, baga binali ko na lang ng konti yung kulay. So ginawa ko siyang gray, since yung gray naman is maganda yung contrast na makapoproduce pag halimbawang kinumbine natin dito. And syempre gold, naglagay tayo ng konting gold dyan para replicate ng parang hype, yaman gano'n. So, ayun naman, palagi ko naman magugustuhan niya to. Ang challenge kasi dito is eto lang ang binigay na design ni Madam. Yan, Boss A. Mas maganda naman, diba? Astig nga nung logo design nila eh. Pero syempre, para ma-partner mo yan, kailangan partner din yung kumbaga hindi lalayo yung design na ilalagay mo sa kabila. Ito hindi nila alam tong design na to. Ako lang may pakanan nito eh. Ako lang may pakanan yan kasi hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Bigla na lang lumitaw. At ang ingay ng aso dito. Ayun, so sana nabigyan ko ng hustisya itong Air Force One na pinadala niya sa atin. Actually si Madam nagpadala nito. Surprise niya kay Boss A ito kasi magbe-birthday si Boss. So happy birthday Boss. Sana magustuhan mo tong custom para sa iyo. One of one to Boss. Ikaw lang meron ito. Magiging design na yan. Bigla na lang lumitaw yan sa isip natin kaya nailatag natin ng maayos. So sana magustuhan mo. Happy birthday. At syempre maraming salamat din dahil tayo yung napagtiwalaan gumawa nitong project na to. So medyo matagal-tagal din nakagawa. Na-miss ko din. At sa mga gusto magpagawa, no, pwede nyo po akong i-message sa aking FB or yung page natin. Meron tayo, ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan nyo ako pwedeng makontak kung interesado lang naman kayo. Silipin natin yung reaction ni Bossing. Happy birthday, boss! I enjoy your kicks from George Leonard Santa Ana. Ayan. Whoa! Boss A, look! Wow! Ang galing! May kaus po. Wow! Kabila dollar sign. Happy ka din? Yes, of course. It's a one of one. Thank you so much, brother. Maraming salamat. Thank you.